Olivas Corpus. And now, mga kuya and ate, friends of Eagles, kindly listen, because it is my distinct honor and privilege to introduce to you our next speaker. Our next speaker is a visionary leader whose commitment to excellence, service, and unity had left an indelible mark not only in our fraternity, but even in the communities that we serve. Ang susunod po nating speaker ay may napakagandang leadership philosophy sa buhay. Napakagandang filosofiya, napakasimple lang. It can be summarized into 3 simple words. Tumulong, tumulong, and tumulong. And this philosophy of our next speaker has been the anchor of our organization in our call for the professionalization of the Fraternal Order of Eagles - Philippine Eagles Incorporated. Mga kuya, ate, friends of Eagles, help me in welcoming the father of the professionalization of our organization, an eagle with a vision, an eagle with a mission. None other than our Eagle Year 2024, 2025, 2026 National President, your one, Kuya Ronald F. De Los Santos. Tayo sa mga sweatwords, mga kuya natin, o po tayong lahat. Bago po ang lahat, tayo muna magpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyaya na pinagkaroon niya sa buhay natin sa araw na ito, at nakating tayo sa lugar na ito na mapayapa, masigla, at walang karamdaman. Amen. Amen. Of course, batiin ko muna yung mga kuya natin, yung nasa presidential table, ang ating Kuya Gob Pucholo Carpio ng Bicol Region, Sorsogon Region 2. Kuya, magandang gabi. And of course, nandito pa yung mga kasama mo, kuya. Wala, okay. And of course, Kuya Sian Paul Nanghua ng Bicol Camarines Sur Region 2. Kuya Gob, please stand up. Alam ko may kasama kayo. Ayan, palakpakan mo natin sila. Ayan, to be recognized. Of course, ang aking idol. Patingin siya. Ano Kuya John Bell Paglinawan, the Charter Governor of Bicol Camarines Sur Region 3. Yung mga kasama niya, please stand up to be recognized. Ayan. So, patayin ko na sila lahat. Okay. Kuya Joel Bultario Jr., Governor of Camarines Sur Region 3. Kuya Gob. Ayan. Yung mga kasama mo. Oh, sila na rin. And of course, our Secretary General, Kuya Alan Compors, kaya good evening. And my partner, ito po yung kasama ko na kasi ito lang madali kong mahatak eh. Kasi ang aking membership committee at Secretary General minsan nowhere to be found. No? Ang aking Kuya BBM, Vice President for Mindanao, Kuya Sullivan Tio. Kuya, magandang gabi. And of course, asan si Kuya Diretso? Ito yung liko-likong Diretso. And our protocol officers, national protocol officers, Kuya. And ito yung dahilan kung bakit mayroon tayo ngayon dito. Yung ating meet and greet. Ang ating Kuya Gob, Joel Joseph Ika, the Governor of Bicol Camarines Norte, Pantayan Region 1. Kuya Gob, magandang gabi. At alam ko na may mga event ka pa bukas, tama ba? And
Of course, ang aking Kuya Government pahalin, asan na? The Governor of Bicol, Camarines Norte, Pinta, Region 1, of course, Kuya Larry Piñaflor. Kuya, magandang gabi po. The Governor of Bicol, Camarines Norte Region, alam ko may kasama ka, please stand up. Ayan po ba sila? Ayun, palakpakan po natin ang mga kuya natin. Of course, our Board of Trustees, Kuya Jericho, Kuya, our Chairman, Membership Committee, at kung may problema kayo sa ID at hindi pa na-release, siya po yung hahanapin nyo. Of course, our Governor of NCR 16. Governor, Kuya Port, pasilpi-silpi ka lang yan. Our Field Director. Ayan. Si Ate Ja, thank you so much. Maraming salamat. And of course, yung wife ni Kuya Jojel, isa na. Ate, thank you so much. Kababayan ko yan, taga Sambales. Mga kuya at ate po sa Friends of Eagles, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening. Good evening po. Good evening, Kuya NP. Maraming salamat sa pag-imbita nyo sa amin sa gabing ito. At alam ko naman na ang ating organisasyon ay maraming pinagdadaanan. But ang sinasabi ko nga sa mga national officers natin na instead to fight the problem, we need the solution. At ako po hindi po nangihinayang sa mga taong umalis sa ating organisasyon kasi ako pa rin natutuwa. Dahil simula na pumasok ako sa Agila, ito na yung mga problema sa ating organisasyon. Dati, pagdating ng assembly, agenda pa lang, wala nang natatapos. But this time, nung nawala ang mga toxic sa ating organisasyon, sa awa ng Diyos, mula nung tayo ay nakaupo, lahat ng assembly natatapos hanggang sa dulo, hanggang sa President's Night. Mga kuya at ate, wala po akong pinangarap. Bakit gusto ko po maging national president? Kasi nakikita ko po ang ating organisasyon napakaganda. Ang dami ko, sino pong Rotarians dito? Sino pong mga Rotarians? May mga Rotarians po ba dito? Mga Lions. Alam ko may mga Lions dito Roar. No? Mga Travelers. Sino yung mga Travelers dito? Alam ko yung mga Travelers dito. Ako po yung lahat yan. Organisasyon ko po. Pero sa lahat ng organisasyon na sinamahan ko, itong Agila, dito lang ako nag-concentrate. Bakit? Ito ay locally made. Atin ito, ginawa sa Pilipinas. Kaya dapat tangkilikin natin. Ayusin natin. Kaya nga nung ako ay, during my campaign period, to become the national president, ano po yung mga 8-point agenda ko? Bibigyan ko lang kayo ng mga ilan. Number 1, unification. Pagkakaisa. Dahil, sa totoo lang, itong problema ito ay dinatnan ko na po. At pinipilit kong ayusin. Pinipilit kong magkaisa. Dahil sayang. Unification ang number 1 na gusto kong mangyari. Bakit po unification? Kasi po mga kuya at ate, if we have a mission, no? Ano ba yung mission natin? Humanitarian services. If we have a mission, kung iisa na dalawa lang na magtatrabaho, sa tingin ninyo, we can accomplish the mission. No, it's not. Kailangan magkaisa tayo. Huwag po tayo magkanya-kanya. Kasi napakaganda ito. Itong organisasyon na ito. During my
steward po ako sa aking region. Pinakamababa 1,000 beneficiaries. Hindi po ako bababa doon. And I created about 28 regions in this organization. Bakit kaya ang daming, during our time, ang daming gusto maging agila? Tanong ko sa inyo mga kuya ate, bakit natin gustong maging agila? Ano ang rason? What is the reason behind? Bakit gusto natin maging agila? Sa totoo lang, mga kuya ate, never in my mind to become a member of this organization, to become club president, to become national president. Why? I am also a businessman in Metro Manila. Ako po'y negosyante sa Metro Manila. Ang aking negosyo, ako po ay nagdi-deliver ng fresh chicken. There is fresh chicken in Metro Manila. At nagdi-deliver ako ng 30 to 40 tons a day na manok sa buong Metro Manila. Bakit po ako naging agila? Kasi ang mga sasakyan ko lagi na lang hinuhuli. Sabi ko, ano bang kasalanan? Ang tatas ng mga truck ko, nakikita nila yung mga driver ko, nakachinelas daw. Kasi wala silang makitang dahilan. That's why I exert more effort na sabi ko, ano ba dapat kong gawin? Kasi ang dating ng mga truck ko from the planta papunta sa aking warehouse 12 o'clock in the midnight. So syempre kasarapan ng tulog yan. Sabi ng driver ko, sir, nahuli kami, anong violation mo? Sir, nakita nila, nakatsinilas lang ako. Ba't ka kasi nakatsinilas? Pag alis mo dito, nakasapatos ka. Sir, napasa yung sapatos ko. So kumbaga, yung mga ganong simpleng bagay, para bang sa atin kasi, as businessman, di ba? Kailangan simplihan lang natin. Parang pagiging membro din dito sa Agila. That is the reason behind bakit po ako naging Agila. Kasi umikot ako ng LTFRB, umikot ako ng LTO, hanggang sa nakarating ako sa MMDA. Nung sa MMDA, alam ko, maraming nakakakilala dito kay Kuya Teroy Taginod. Kaya si Kuya John Pig, kilala yan eh. Because he's one of the pioneer. Sabi niya sa akin, Kuya, mag-Agila ka na lang. Sabi ko nga, never in my mind to become club president, governor, national president. Pero nung nakita ko na ito yung hinahanap kong organisasyon, mga kuya at ate, dito po ako nag-focus. Biliin nyo, nakabuo ako ng 28 regions dito sa organisasyon na to. Pag nag-indak ako ng members, 500 sa umaga, 500 sa hapon. Bakit kaya ang daming sumasama sa akin? Kaya po pinagbuti ko, I set as an example to these people. Nakita nila kung paano tayo magtrabaho. Hindi po tayo pumasok dito para sa personal gain. Kung personal lang natin nito, gagawin natin nito. It is better for me to stay in my business. Diba? Wala kang iniisip. Kaya ko po pinagbuti dito kasi nakikita ko na walang nangyayari sa organisasyon na to. For 46 na kuya, tama ba? 46 years. Nabalitaan niyo bang may opisina tayo? Sino yung mga nakunang agila dito? 2020 o pinakabata? Ayan. Sino ang nakapunta na sa Metro Manila? Wala pa? Ayan, si Kuya. Kuya, nakarating ka na sa office natin? Ayan. Siya si ate, nakarating na rin. For 46 years, ngayon lang tayo nagkaroon ng totoong opisina. For 46 years, ngayon lang tayo nagkaroon ng totoong structure. Dati ang structure ng organisasyon natin, National President, ENVP, Vice President for Luzon, Visayas at Mindanao, Treasurer, Secretary General, Attorney General. Yun lang po ang structure natin noon.
this time, lahat ng committee inilagay natin kasi yan ang totoong istruktura ng isang organisasyon. Sino po yung may mga kumpanya dito? Sino yung may mga company? Hindi po kami magsusulisit sa inyo, mga kuya. Sa atin ng mismong company, di ba, may structure tayo, owner, president, di ba? But before, wala. But this time, makikita nyo kung sino gustong bumisita sa opisina natin. Makikita nyo yung totoong office, yung istruktura ng opisina ng isang organisasyon. At pwede na natin ipagmalaki. Ngayon, kung pwede na natin imbitahin kahit sino, mga politiko, businessman, ngayon na bumibisita sa opisina natin itong mga taong ito. Kasi noon, sabi ko pag nanalo akong national president, saan ko dadalhin yung bisita ko? Saan ko kayo dadalhin? Saan tayo magkikita? Sa Abarcadil Court ulit? Sa Jollibee? Sa KFC? Diba? Para tayong budol-budol. Yun po yung pinangarap ko na aayusin natin. Now, ito na po yun. Nagawa na po natin yan. Paunti-unti po yan. But because the problem na nadagdag ko na dito, unti-unti kong inaayos. So lahat ng problema dumating dito sa aking administrasyon. Yung pagkawatak-watak na kung sino-sino, dito rin lahat dumating sa akin. Pero, again, hindi po ako nanginginayang na nawala itong mga taong ito. Bagkos ako'y natutuwa dahil wala na ang problema dito sa ating organisasyon. Ayaw ko pong manira ng tao. Ayaw ko yan ang ayaw ko kasi wala naman akong mapapala. Kahit anong paninira na sa akin, sabi ko, bahala na ang Diyos sa inyo. Dahil kung ako gagawin ko, mamumura pa ako dito, hindi na. I've been from the service for more than 30 years in the government and I never destroy my name to this organization. Kasi ang pwede ko lang ipagmalaki sa pamilya ko, pangalan ko. Kaya akin pong iniingatan. Kaya nga doon sa kooperatiba natin, sabi ko sa mga officers ko, never use that money na walang katuturan. Kasi pera ng tao yan. Mga kuya natin, pakatandaan po natin, kung mahal natin ang bansa natin Pilipinas, kung mahal po natin ang ating kapwa Pilipino, we need to pursue this organization. Magkaisa tayo. We make it strong. Bakit? Sa panahon ngayon, nakikita na natin ang problema ng bansang Pilipinas. Sa tingin ninyo, sino pa po pwedeng tutulong sa bansa natin? Mga kuya ko, mga ate ko. What we are doing is for the future of our kids. Future ito ng mga anak natin. At sino po pwede magagawa? Sa tingin ninyo, alam ko, with your help, sa tulong ninyo, kaya nating gawin. Kaya nga po ako, kahit anong paninira nila sa akin, sabi ko, bahala na ang Diyos sa inyo. Basta ako, gagawin ko ang tama para sa ating organisasyon. Kasi kung minsan dumarating din yung punto, dumarating din yung sa isip ko, bakit ba ako nagsasakripisyo ng kung ano-anong binabato sa akin? Pero minsan, alam niyo po, napakabait ang Panginoong Diyos. Kasi pag nag-iisip akong ganyan, bigla na lang may pag-pop-up sa aking cellphone. Mga proverbs, mga word. Na huwag kang susuko. Despite, you have to stay calm. Doon nabubos na naman yung aking moral. Especially pag nakikita ko yung mga kuya at ate natin. Kasi minsan nagsasabi ako sa kanila, sabi ko, parang, low moral na ako. Parang,
Kumbaga, kung nakakamatay lang yung paninira, siguro para na akong pulpo. Pero sabi nila, kuya, huwag kang susuko. With that word, mga kuya at ate, lalo pong lumalakas yung aking loob. Bakit ko po nilalakasan? Because I love this country. I love these people. Ako na, nangihinayang lang ako kung nakikita ko na may mga kasama tayo na ang tinitignan nila agad yung personal interest. But for me, again, first assembly pa lang nangyari sa Bacolod. Kauubo ko pala. Sila ay nanira na sa akin. I told to the assembly, kung wala rin lang naman selfie itong organisasyon na to, it is better for me to resign on this day. Anong gagawin natin? Anong plastikan? Diba? Pero, dahil sa mga suporta ng mga kuya at ate natin, kuya, wag kong gagawin. Kasi alam namin, matatapos ang term mo, maaayos natin ang ating organisasyon. Until now, iniisip ko yan, ba't ba ako nagsasacrifice? I sacrifice my family. Di mo ba? Pero inyo, sa loob ng isang linggo, swerte na magkasama kami ng pamilya ko. Umiikot kami. Bakit? Kasi nga itong problema, nag-renegade itong kalaban natin. Na kung ano-anong paninira. Di po ba? Nakakasakit ng damdamin. Pero sabi ko, humuhugot ako ng lakas ng loob sa ating Panginoong Diyos at sa mga kasama natin na, kuya, huwag kang bibitaw. Nandito kami sa iyo. Yun, doon po ako humuhugot ng lakas ng loob. Dahil kung wala yun, I think, sabi ko nga minsan mag-resign na lang ako as the national president. Sabi naman ng iba, kuya, kung mag-resign ka, alis na rin kami. Hindi po ganun kadali ang maging national president. Maging club president ka, hindi ganun kadali. Di po ba? Kaya I need your help, mga kuya at ate. I'm dreaming for a good future. Yung mga kuya na natin na nandito na sumasama sa ating organisasyon. At hindi ko kayo dadalhin sa ikakapahamak ninyo. Pagkos, magsama-sama tayo para sa kakabuti ng bawat membro ng ating organisasyon. Dahil kung personal ko yan, hindi na siguro. Nandun na lang ako sa bahay namin, pasipol-sipol na lang ako. Yung kumita ka ng 50 mil sa isang araw, mas mababang loob mo. Kaya sabi ko nga, lahat, dati, alam naman natin, sino yung mga club president dito, governors? Na-experience yan during those time, during those days. Hindi ka matyatartar kung wala ka pakimkim. Tinanggal ko po lahat yan. Kasi alam ko kayo mga members, kayo po yung nagsasacrifice dito. At ayaw kong maabuso kayo. Ayaw kong pagkakitaan nila kayo ng sobra-sobra. At naniniwala ko sa mga governors, kanina nag-uusap din naman kami. You have the right direction. You have the right track. Huwag po natin ilihis ang sarili natin sa maling gawain. I know all of you here are good leaders. I know all of you here ay gustong tumulong. Ang pangarap ko lang, lahat tayo maging mga agila
ang pangarap ko lang, maging maayos ang buhay natin. Kaya nga inaayos natin, nagkakaroon tayo ng mga negosyo, nagkakaroon tayo ng kooperatiba. Kasi ito yung isang way. Do you believe that in Europe, ang kooperatiba yan po ang isang nagpapayaman sa Europe? In even in other countries, kooperatiba. Di ba? That's why we need to start in our organization. We need to start among ourselves. One of these days, si Aguila, ito na yung magiging example sa lahat ng kabutihan para sa bansa natin. We will be the example for unification, for respect, and for the discipline. Pag iyan nagawa natin, bawat isa sa atin, mga kuya at ate ko, maniniwala kayo, itong bansang Pilipinas, walang imposible na hindi ito magbabago. Kaya ang ating flagship project, yung isinusulong natin, fight against malnutrition. Kasi ito yung isang dahilan, bakit may mga corruption. Di po ba? Ito yung isang dahilan na madaling maingganyo ang mga kapwa nating Pilipino, lalo na sa mga nasalaylayan. Kaya tulungan natin sila. Hindi lang yung pakakainin natin sila, bigyan natin ng sardinas, bigas. After that, wala na. Kailangan, pag kayo nag-charity works, mga kuya ko, please, bigyan nyo rin sila ng idea na how they live among themselves. Hindi lang yung nag-aantay sila na bigay. Hindi po ba? Kailangan turuan din natin sila mamumuhay ayon sa kanilang dapat gawin para sa kanilang buhay. Kaya nagiging tamad ang ibang mga Pilipino. Bakit? At ayaw nila. Hanggang maaari, ayaw nilang matuto ang mga Pilipino. Bakit kaya? Anong rason? Kaya ngayon, tayo mga Aguila, mga kuya at ate ko, please, we need to unite to fight hunger for the betterment of this country. Bakit tayo nandito again? Para sa bansang Pilipinas. Hindi lang tayo nandito para mamigay, di ba? Hindi lang po yun ang mission natin. We are here para sa bansang Pilipinas. Tulungan natin. Sabi niyo, mahirap yan gawin ko, NP. Hindi po mahirap yan. Kailangan umpisan lang natin. Umpisahan natin sa ating sarili. I do believe na kayong lahat na nandito ngayon ay naniniwala na itong bansang Pilipinas sa pamamagitan natin ay magiging mabuting bansa pagdating ng panahon. Naniniwala ba kayo mga kuya at ate? Yes. And I still remember when I was young, sabi ni Gatose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng parang ako lang yata nakaabot. Ang kabataan ay pag-asa ng Bayan. but this time, ang Aguila ang pag-asa ng bayan. Tanda niyo po yan, mga kuya at ate ko, wala nang iba. Sa lahat ng organisasyon na pinasok ko, lagi na lang sinasabi, tumulong, magbigay, pero walang impact yung ginagawa. Kailangan, alam niyo po ba kung saan ko natutunan yung impact na yan? Merong Chinese Chamber of Commerce from Cebu. Sabi nila sa akin, Kuya, because of your number, we will help you that what you are doing will be having a good impact for our country. Kaya yun ang pinakatandaan ko. At alam ko, kaya nating gawin yan. So after my speech, mag-usap tayo, sabihin nyo kung ano yung problema ninyo. At
gusto ko rin malaman, bawat isa sa inyo, kung ano ang kailangan natin i-improve sa organization. Kasi ako po open sa lahat. Lahat ng recommendation. Hindi po ako leader na hindi. Ako po yung leader na nakikinig ako sa mga membro ko para sa ikakabuti ng organisasyon. Hindi po ako yung dogmatic. Sino po ba yung mga galing sa vision dito? Wala. Alam ko maraming uniform dito eh. Ay, ano pala si Kuya Romel eh? Hinahanap kita Kuya Gob kanina eh. Ha? Sa likod ka? Anyway, mga kuya at ate ko, maraming salamat sa inyo. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos. Dahil nakarating ako dito, Berenyo, mayroon pala kayong flight from Naga to Cebu. Through Cebu Pacific, tama po ba? Hindi ko alam eh. Ang alam ko kasi, nung nawala yata yung flight dyan, after ng bagyo, kaya tuloy, napahirapan ko sila Kuya Jojel, nakapahirapan ko si Kuya Romel para sumundo sa akin sa Daraga. 5 oras lang pala yun. Kuya, maraming salamat sa pagsundo niya sa amin. Bukas, i-atid nyo na naman. Kaya nga tinatanong ko si Ate Jia kanina kung mayroong midnight trip sa bus eh. Magbabas na lang ako para hindi mahirapan si Kuya Romel. O kasi bukas, bibiyahin na naman po kami back to Manila. From Manila, didiretso na naman po kami ng Nueva Ecija. From Nueva Ecija, pupunta naman kami ng Mindanao. Ganyan po yung buhay namin. Ako, 3 araw, airport to airport lang kami. Hindi po umuwi sa bahay. Transfer. Kaya hindi po ganun kadali. Kaya ko po yan, sabi ko sa misis ko, nung una, sabi ko, Mami, nung pumasok po ako sa Mason, sabi ko, Mami, 2 years lang yan. Nung natapos ko sa Mason, nag-Rotarian na naman ako, naging club president na naman ako ng Rotarian. Sabi ko, Mami, 1 year lang naman yan eh. Eto, dumating yung Agila. Ayun, mas mahaba na yung panahon. Sabi niya, ano ba yung susunod mong dahilan sa akin? Minsan pinapadala na ako ng Waze. Sabi niya, Daddy, ito yung address natin. Ganyan po ang Kaya, ano ang rason bakit ko sinasacrifice? Because I love you all. Nanghihinayang lang ako sa mga mabubuting Agila. Kung mapunta sa naliligaw na landas, mapupunta sa walang tamang direksyon. Nanghihinayang lang ako. Kaya nga kahit sulok-sulok ka ng Mindanao, sino naman nakapunta ng tawid-tawid tsaka sa ulo? Yan. Pinupuntahan po namin yan. Sa Siasi. Siasi ba yun, Kuya Go? Ay, di. Ha? Hulo. Sa Hulo. Yung aeroplano, ewan ko kung sasakay kayo doon. Pag nasa gitna na, namamatay makina. Kaya sabi ko kay Kuya Go, Kuya, pwede ba magparko na tayo pa uwi? Kaya nagparko na kami pa uwi eh. Di po ba? Kasi may bahay papuntang Hulo. Kaya lang, yun nga lang. Pag nasa taas, namamatay makina. Kaya sabi ko, tulog ko na lang. Baka mamaya pag-gising ko, nandun ako kay San Pedro. Hindi ko naramdaman. Di ba? So, mga kuya at ate ko, please, no? Kailangan ko kayo, pagtulungan natin. Napakaganda ang organisasyon natin. We need to encourage those people na naniniwala sa inyo. Kung mahal ninyo ang bansang Pilipinas, kung mahal niyo ang mga inyong anak, mga apo, kailangan pagtulungan natin ito. I can't do this alone. Without you, all are nothing. Tandaan nyo na yan.
nagiging emotional lang ako, sorry ha, pero minsan naano ko lang yun na mababaw lang kasi ako sa yung ganong pagka, lalo na pag naalala ko yung mga panlalakad nila sa akin. Diba? Pero sa totoo lang, antayin lang nila yung tamang panahon para sa kanila. At ipinaubaya ko na sa Panginoong Diyos lahat kung sino man yung mga tao na hindi rumirespeto sa akin. Ang Panginoong Diyos na bahala sa kanila. At makikita nila kung ano ang para sa kanila. And I know God is here tonight. Do you believe? Naniniwala ba kayo ang Panginoong Diyos nandito sa atin ngayon? Kanina may ilaw dito, biglang namatay. Diba? That's why God is here tonight. All of us here ay uuwi yung blessing. Tandaan niyo po, nasa sa inyo. Ako minsan lang ako nagsasalita. Pero maniwala kayo, mangyayari sa buhay natin yan. So, mga kuya natin ko, congratulations sa inyong lahat. I hope and pray, ipagpatuloy po natin ang ating nasimulan para sa kinabukasan ng ating pamilya, para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas, and of course, sa lahat ng officers and members ng ating organization. Maraming salamat. At kung may katanungan po tayo, dito, kung tatayo na ako dito, before I end my speech, sino pong may mga katanungan? Sino pong may mga katanungan? Mga haka or ano? Huwag lang pera. Yes, good. Kung abuloy, pwede. Pwede kasatpan sa buloy. Kuya pa, Yes. Kuya Steve, ang tanong ko po ay bakit po napakadaling gumawa ng tawag dyan, faction? Bakit nung una pa lang hindi natin control yun? Hindi, kuya. Simulan sa pool, ito na yung grupo. Simulan sa pool, ito na yung grupo. Hindi lang sila, kumbaga, sa totoo lang, for 1 year, ito yung mga tao na problema ng ating organisasyon. Ito yung mga grupo, nag-charter, nag-install ng region, walang laman ng region, walang club ang region. Meron isa, dalawa, hiniran pa. Ito yung mga grupo na ang tinitignan nila yung pera. Sabi ko nga kung pera lang at sisirain ko yung pangalan ko, hindi na. Kuya, itong mga grupong ito, natalo ng election. Hindi nila kahit tanggap. Ako natalo rin naman ako eh. 2022, naglamang kami ni Kuya Nelson Sarapudin as National President. Kami lang dalawang naglaban. 5 kaming dalawa lang ang naglaban. Hindi naman ako nagtaksil. Kasi alam ko na ano mapapala ko kung ayaw ko. Yung gagawa ka ng parang peke, mag-ano ka, taglon, magbe-break away ka. 2023, na-expel yung ANBP, yung Vice President. Kung kandidato ulit ako, nanalo ako as ANBP. Very overwhelming numbers. 4 kami naglalaban. Ang numero nila, wala pa sa kalahati ko. Pag samasamahin mo yung numero nila. Kasi ito yung mga tao na hindi ko maintindihan, kuya. Ito yung mga tao na Presidente pa si Kuya Nelson, gusto na nilang agawin yung kanyang posisyon as National President. Anong ginawa niya? O sige, bahala kayo. Gawin niyo kung anong gusto niyo.
Siyempre, ginawa nila kung anong gusto nila. O mag-charter ako, ito 2,000 sa'yo. Basta ako, lahat to charter ko, ako bahala. Wala ka ng ano nito, pakialam ha. Eh, nung panahon ko, hindi na sila makaporma. Hindi po ba? Ang niluloko nila yung mga membro. Yun ang mga niloloko nila. Ako, ayaw ko yung niloloko ang mga membro. Kaya gano'n sila, kuya. Ngayon, nag-away si Kuya Nelson at saka si Kuya Louie Sinisa. 2023. Ako na yung Vice President. Ako lang ang pumunta sa Cagayan de Oro para pag-ayusin ang dalawang paksyon. During that time, dalawa pa lang yan. Hindi pa nung nagkakaroon ng ano, kumbaga, wala pa rin paksyon nun. Nagkataon lang na in-expel nila si Kuya Louie, nagtayo siya ng paksyon niya. Para yung mga naunod din, yung mga yakap. Di ba? Ang yakap, gano'n din naman nangyari sa kanila. Ano ang dahilan din? Hindi sila napagbigyan. Natalo sa eleksyon. Ganon din. Hindi ko maintindihan. Pag natalo ka, magpapaksyon ka. Kasi itong organisasyon natin, ito, wala namang pipigil sa iyo eh. But wait for their time. Kasi inaayos ko na po sa SEC, inaayos ko na sa court para mabawi natin ang totoong corona na tayo talaga ang lehitimo na the Fraternal Order of Amigos Filipinos Incorporated na DAS. Kanina tumawag sa akin yung attorney natin, sabi niya, kaya RNP, malapit na, may resolution na galing ng korte. So, we will just fix, sabi ko nga, I hope na before assembly, lumabas ang resolution coming from the court. At kung lumabas po yan, lahat po sila, hindi na sila po pwedeng gagamit ng ating logo, lahat. Pwede na natin silang kumpiskahin, sitahin. Kukuha ko ng court order for that purpose. Kasi sayang. Maraming nangihinayang. Lalo na yung yung mga ibang agencies. Sa totoo lang, recognize na tayo ng mga government agencies like OMELEC, DSWD, like the OWA, National Nutrition Council, sila yung mga partners natin, yung mga ginagawa natin ngayon. Kaya, mas lalo natin pagbutihin. Itong kabila ng ginagawa nila, charter, sabi nila walang bayad. Eh di kung ganun, para na tayong guardians. Ang guardians, di ba? Magkano bayad sa guardians? Sinong guardians dito? Ayun, si Kuya. Kuya, magkano bayad sa guardians? Wala? Di ba? Hindi po tayo guardians. Kalibel natin ang mga Rotarians, kalibel natin ang mga Lions, mga international organization ang kalibel natin. Di po ba? Ang kailangan natin ngayon dito is the quality of the member, not quantity. Ngayon, tanongin niyo sarili niyo ngayon, quality kaya ako? Di mo ba? Kasi alam niyo mga kuya, madaling mag-recruit. Sabi lang, walang bayad. Ang daming sasama niya kung walang bayad. Di mo ba? Oo. Yun nga mga, ako nga, sa totoo lang mga kuya natin, during my time as the governor, I really discarded since we are receiving a minimum wage. Sinasabi ko sa kuya, Kuya, kung ang salary mo minimum wage, huwag ka nang sumama. Kasi sa pamilya mo pala, kulang na. Dinidiscourage ko talaga. Hindi kuya, mayroon naman akong overtime kahit na. Diba?
Ilan ang anak mo? Dalawa. Oh, dalawa. May sarili kang bahay? Wala. Oh, tingnan mo. That's why, as a member of this organization, kailangan natin dito yung quality. Diba? Kaya tinawag tayo prestigious member. Diba? One of the prestigious organization in this country. Kaya nga ngayon, ang ginagawa natin sa PIL, we professionalize all the PIL directors and also all the governors. Nag-start na po kami, unti-unti po na po natin na nagbibigay ng mga training seminars. Ayan, nandiyan ang triple D natin. Umabot na dito sa Bicol. Kahapon, nasa Mindanao din, yung triple D natin. Ganyan ang gusto natin mangyari sa organisasyon natin. Hindi lang yung para tayo mga budol-budol. So, okay ka na doon, kuya? Satisfied ka doon sa ano natin? Yun ang dahilan, kuya. Diba? Yun ang dahilan bakit sila umalis dahil nabuwan natalo sa election. Para silang si Efred Boy, hindi ko kayang tanggapin. Diba? Sino pa po ba may mga katanungan? Anong na kayo? Kasi kanina pa nagmamarmanig si Kuya Jovel eh. Sabi yan, tagal naman ni Kuya LP. Question, mga kuya natin. Kantang-kanta na siya, yo. Katanungan. Wala na ba yung local base dito sa inyo? Mga concerns, issues, habang natin ito. Oh, para kung wala na, magkantahan na tayo. Sino? Yes, Kuya Go. Sino? Good evening po Kuya LP. Kuya LP, as the regional governor po ng Bicol, Camarines Norte Region, alam po ito ng buong agila ng Camarines Norte na may isa pong grupo kasi na tinayo po nila, actually nagkaroon pa sila ng community service sa SM. Pangalanan ko na po yung bloodletting nila. Gamit po nila although iba naman po yan kasi wala po one. Pero si Red po ay Bicol, Camarines Norte, Bantayog Region. Inalis po nila yung one. Tapos po gamit po nila yung isang club, dalawang club namin, ang Bantayog Eagles Club at Bantayog Mandalagit Eagles Club. Na actually po hanggang ngayon hindi nila sinosurrender sa amin yung Gong and Given. So ito rin po yung mga dating part ng region na hindi na po nag-renew ng membership sa amin. So now they are now representing a region with logo and carrying the Philippine Eagles Incorporated. So they are using the same name, the same region. So kung tatanungin po Kuya MP, nako-confuse po kasi yung mga agila. Okay, ganito Kuya. Since now, wala naman na sa ano natin yan, gumawa po kayo ng-report, Kuya, and you have to decide, no? Tanggalin na natin, i-delist na natin sa ating organisasyon, ipapublish po natin yan, that this club is no longer connected with the TFOA under our administration. Pag-iano na lang kay Kuya Sinchen, para pagdating sa Maynila, ay gagawa na po natin sila ng expansion orders. Actually, lumapit sa akin may lumapit dito sa akin tungkol dyan sa taong yan. Sabi ko ganyan, paano kaya kami makakabalik? Sabi ko, 3 governor na pinanggalingan yan. Humanap sila ng pagtreno, akala nila hindi ko matatanggihan. Sinabihan ko siya, Kuya, 3 governor na pinanggalingan yan. So, kailangan disiplinahin na natin sila. Kaya nga lahat itong mga expel lahat yan. Ni-expel na natin yan. Mula sa national president nila hanggang sa lahat. Kilala niyo si Joel Dagan, expel na yan. Lahat po sila na nandun sa kabila, expel po sa ating organisasyon. At mayroon sa yung expansion order. Iparelease mo nga ulit yung president. Para makita ng mga members natin.
that these people is no longer connected with our organization. Kasi yung kung nangyari yan, dinaan ko natin sa due process, nagtanggal na tayo ng investigation, in-invite natin sila, pero in-ignore nila. So huwag hindi nila po pwedeng sabihin na hindi natin sila due process. Dumaan po sa tamang proseso bago po sila na-expel. At nakatikim na sila. Nakatikim na sila ng ginhawa sa buhay nila. Kasi pag nandito sila sa akin, para silang sinasakal talaga. So, gano'n na lang, Kuya Gob, ha? Ano na lang? Akala ko, Kuya Gob, alam ko mayroon ng expansion. Kuya Sigchen, di ba nabigyan na natin yun yung inano ni Kuya Romel? Alam ko, Kuya? Yung kay Kuya Romel, Ay pa po yung kay Kuya Gob Romel. Apo. Ito po yung regards din po kay Kuya Gob JP. Kuya Gob JP Bal ng NCR. Yun nga po, Kuya. Yun din yung dating pinag-uusapan natin, di po ba? Ayan. So anyway, sige, expect na lang po natin sila para hindi na natin sila and of course, yung club po, Kuya, ituloy-tuloy yung pa rin yan. Filled up niyo po yun, yung club nila. Ha? Sa inyo yung pantayan talaga, hindi kanila. Actually, lahat ng mga lumipat, kahit na sa kanila yung nasa atin ang original, atin pa rin yan. Hindi nila po pwedeng ariin. Kaya nga tingnan mo, yung mga region nila, laktaw-laktaw, 1, 5, 6, gano'n. Walang diretsyon. Pero wala naman pong laman. Kaya nag-i-encourage sila na libre membership. Huwag na po tayo maniwala sa ganun palabas. Hindi po tayo guardians, ha? Hindi tayo guardians. At yan ang ayaw-ayaw ko na mangyari sa ating organisasyon. Sabi nga, we are prestigious, one of the prestigious organization, tapos, di ba? And we have a lot of mission. Ayun ko kung matutuloy yung project natin dito sa first 1,000 days collection program for the children. Alam ko may event dito, hindi ko lang alam kung saan banda. I try to find out then, I will connect to all the governors. Kuya Go, nag-usap pa kayo ni Kuya Denden yung dito, yung tungkol doon sa mga event, doon sa F1KD. Actually po, Kuya LP, last time po sa Zamboanga, nandun po si Ate Marites na Salamero to attend the F1KD po. Yeah, we will also invite you this coming assembly sa Subic. Kahit hindi po kayo mga national officers, pwede po kayong pumunta. You are all invited para mag-witness nyo anong nangyayari sa ating organisasyon. Diba? Kasi after ng assembly, po pwede naman kayong anong tawag doon? Kuya, yung pag sa likod lang sila? Observer. Pwede kayo maging observer sa likod. Para kung halimbawa, kayo na maging governor, kayo maging assemblyman, alam nyo na yung gagawin ninyo. Diba? Pwede po kayong umattend. You are all invited. And also, you are also invited. All of you are invited to visit our office. Meron tayong medical clinic doon. Pero usually, ginagawa nila doon yung magtutuli. si Kuya Go, sabi niya, natanggalin na na hindi patuloy, magbibigay ako ng reward. May clinic po tayo sa ating office. And gusto ko rin i-ano sa inyo na we are also ongoing na rin yung process natin with the DRMO to be affiliated as more force multiplier. So, ang ating command center sa national headquarters natin, at ibababa natin din katulad dito sa inyo, kayo sa Baguio, di ba? Ang gusto ko, halimbawa, ang Baguio nandito sa Bicol, alam na natin, monitor natin sa area ng Bicol. So, ang gagawin lang natin dito, tatawagan na lang kung sino yung on-scene commander na nandito, kuya, tatanungin na lang namin, ilan ba yung mga kuya at ate natin na apektado dyan? Para yung mga nearby,
na mga kuya at ate, sasabihin lang natin, mga kuya at ate, ang mga kuya natin sa municipality ito ay in danger, kailangan nila ng tulong natin. Kung sino yung pinakamalapit na mga kuya, tulungan natin sila. Ganon po ka-epektibo yung ginawa nating command center right now. That is 24/7. Gumagana na sa Metro Manila ngayon yun. And even halimbawa may radyo kayo doon na naka-connect sa channel natin doon, pwede rin kayo dito na magbato. Pwede na rin kayo magbato dito. So I think those who will attend the assembly, and siguro pabababay ko rin dito yung ng officers ng Alalayan Agila 24/7. Anong tawag ko ba ito? Ha? Philippine Eagles Disasters Team, para ipaliwanag din sa inyo how we do it. So, yun mga kwenta natin. Ang ginagawa natin para sa ikakabuti nating lahat, hindi yung ikakabuti ko. Ikakabuti natin lahat bawat membro. At hindi lang sa membro, pati sa pamilya natin. So, mayroon pa po bang ibang katanungan? Yes, kuya po. Good evening po mga kuya na ate and to our national president. Kuya, bali po ito po bagang last na meet and greet po duman po sa Sorsogon. Ito po ang open problema sa region na ito pong sa sorry sorry po kuya, sorry po. Yung pong last na meet and greet, sorry. Yes. Yes, sir. Yung pong last na meet and greet natin sa Sorsogon, yung pong na-raise kong problem na kasi na-open po natin yung cleansing process, based on sa Magna Carta, na yung po kasi sa amin, isang club sa region namin na which is inactive na sila dahil umalis na sila sa club na hindi alam kung ano yung reason nila. Tapos hindi na sila nag-renew kasi di ba po sabi natin idaan natin sa tamang proseso. So sabi natin pag hindi na talaga mag-renew, so consider as inactive na sila. Yes. Gawa niyo na lang po ng report, kuya. So bali ganito po, kuya. So bali yung apat pong yun ay ginawa na po ng report yun. So yung club po ay nag-endorse sa region. Din yung kami din po sa region, kasi as officer din po sa region, ay bali po nag-set na kami sa ito sa national. Yes. Kasi po, inactive sila, pero nabubuo sila ng club doon po sa tinambak na hindi na nga sila Agila. Kasi hindi na nga sila member, hindi na sila nag-renew, tapos nag-ano sila ng na sa club na hindi na sila ma-active. So, consider as inactive. Dapat yung privilege as an Agila na sabi nga po sa Magna Carta, pag inactive tayo, hindi na tayo nag-renew. So, wala tayong karapatan na mag-attend sa mga event ng mga Agila, pagsuot ng front shirt. And, yun po. So, bali na-endorse na po sa Kuya, ito ba may lumipat sa ibang action? Actually po, gumagawa ng sarili faction, hindi po lumipat. Kasi, gumagawa pa lang sila ng club. Ito yung po yung apat, kuya. Ito po apat. So, actually, kuya, tinawag na sa akin yan. Kasi ito po ata, kuya. Yes, at saka naghanap sila ng padrino na lumapit sa akin. Opo. Paano daw sila makakabalik sa atin? Sabi ko, kuya, tatlong region na yan, pinanggalingan yan. Sabi ko dapat, magpa-adapt siya doon sa governor niya, hindi siya dapat na magawa ng sarili niyang diskarte. Ngayon, sabi sa akin, lilipat na lang sila kay Masa. Sabi ko naman,
Nagyayaan na sila kung lumipat sila doon. Kasi, kahit anong gawin natin sa kanya, wala na tayong ano. Ngayon, ibigay mo sa amin yung report, Kuya Go, i-final na natin yung expansion order na they are no longer connected with the sa ating under ng ano natin. Kasi po, ganito po ang nangyayari kasi. Parang nanunumuran yung ano yung isang club sa region namin. Dahil parang sabi nila, kasi sinasabi kasi nila ng apat, tingnan nila natin, maiindak daw sila. Makakatawa daw sila ng club. Sabi ng mga iba, ano ba ang purpose ng ating magnakarta kung hindi masunod yung andun sa libro? So, parang nanunumuran sila, kaya medyo sila nagpe-pressure din. Ganito Kuya, sabihin mo sa mga membro natin, huwag sila malumunan. Kasi kung umiwala sila, halimbawa may magpapainak sila sa atin, hindi naman natin papayakin yan. Yes, Kuya. That will not be happen. Ako very strict ako sa ganyan. Kasi number one, gusto ko, pag lumipat ka, kailangan may papel ka. Hindi mo pwedeng lumipat ka sa akin, tapos wala kang tamang dokumento. That is a big no yan. Kaya yung sinasabi mo, hindi po natin hayaan yan. And we will finalize, Kuya, yung report. Sa'yo ba yun? O kay Kuya Pan? Kay Kuya Pan na yun? Ha? Sa'yo din? Sa'yo Kuya Komisyon po. Sa'yo din? Asan yung report mo? Ha? Kay... Kuya Jericho, nasa yung pala eh. Asan yung expansion order nila? Hindi kaya nga. Kailangan i-publish natin. I-publish natin yan. I-publish yan pagdating sa Maynila. Kuya Sekjen, pakisuyo na lang po. Ha? So, papalisan namin kayo ng kopya, Kuya. Para kung ano, ipakita nyo doon sa mga members. Salamat po, Kuya. That these members are no longer connected with us. No? Salamat po. Okay. Mabuhay ka po, Kuya Pei. Thank you. Salamat po. Sino pa po? Kantahan na? Wala na? So mga kuya kami, maraming salamat sa inyong lahat. Sa oras ninyo na ginugol nyo ngayong gabi, and I hope and pray na we need to stay sa ating kung saan tayo ngayon at manatili kayo sa inyong mga governors, magagandang lalaking governors na nandito sa harap at hindi naman nila kayo pababayaan at kung kayo pababayaan nila, tawagan niyo po ang ating membership committee at saka yung ating section. Pag hindi po kayo nila pinansin, dumiretso na po kayo sa akin. Kunin niyo yung number ko kay Kuya Borgs para kung ano man ang concern ninyo, sabihin nyo lang sa akin para ma-action natin nila. Mabuhay ang agilan. Magandang gabi po. Thank you very much. So our National President, your